Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga uri ng mga religiyon. Mayroon po ako iparating o ipaabot sa inyo. Itong kaalaman na ito ay wala po sa inyo, kundi idadaragdag ko po sa inyo. Sa Quran, ang Diyos, ang pangalan ng Diyos ay si Allah. Sa lumang tipan ng Biblia ay wala kang mababasa sa pangalan ng Diyos, kundi Ama lang. Sa madaling salita, ang Quran ay nagpasabi o tumutukoy sa pangalan ng Diyos sa lumang tipan sa Biblia. Na ang banal na Quran, ang Diyos doon ay si Allah. Ay ibig sabihin, sa lumang tipan sa Biblia ay si Allah ang tinutukoy dito. Okay? Si Allah nakipag-usap ni Propetang Isaiah na ipapanganak ang isang batang lalaki na nakaatang sa kanyang balikat ang kapangyarihan at kakayahan, isang taglay ng dakila na makapangyarihan. Ito ay tinutukoy ay si Jesus. Ang kahulugang Jesus, ang pangalan ng Jesus na yan, ang kahulugan nito ay manliligtas. So mga kaibigan, mga mananampalataya, sa katunayan niya, walang ibang tagapagligtas kundi si Allah lang. Sa panahon na siya'y naghulat na sinabi niya kay Propeta Isaiah tungkol sa batang ipapanganak ng isang babae, yun po ang kapanahunan na si Allah ay nagkatawang tao. Siyang katuparan sa Juan chapter 1 verse 14 na si Allah ay nagkatawang tao nung nag-exist siya. So, walang ibang tagapagligtas kundi si Allah lamang. Kaya nung nagkatawang tao si Allah ay tinatawag siyang Jesus. Ang kahulugan ng Jesus ay manliligtas sa kanyang bayan. At tatawaging Emmanuel, ang Diyos, ang kahulugan nito, ang Diyos ay sumasa atin. Ibig sabihin, si Allah ay sumasa atin. Ngayon, sa panahon na ni Propetang Isaiah, si Allah ay nakipag-usap. Sa panahon na siya ay magkatawang tao na tinatawag na Jesus, si Jesus din ay mayroong bagong pangalan. Sa Isaiah chapter 62 verse 2 na si Allah mismo ang nagsabi na may bagong pangalan ang kanyang maging nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao si Allah ay tinatawag siyang Jesus. Ang ibig sabihin, si Jesus ay manliligtas sa kanyang bayan. So, tandaan natin ulit na walang ibang tagapagligtas kundi si Allah lamang. Nung pag-exist o nagkatawang tao si Allah, siya ay tatawaging Jesus o Emmanuel. No? Mababasa po yan sa Matthew chapter 1 verse 21. So, dito po nakapagsabi at sa Matthew chapter 1 verse 23, tatawagin siyang Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Bakit sinasabi na ang Diyos ay sumasa atin? Si Allah ay sumasa atin. Dahil siya mismo, si Allah mismo ang nag-exist. Si Allah mismo ang nagkatawang tao na siya ay tatawaging Jesus. Siya ay tatawaging Emmanuel. Na ang ibig sabihin, siya ay manliligtas sa kanyang bayan at ang Diyos ay sumasa atin. So, nung nagkatawang tao si Allah, yan ay tinatawag na Jesus. At may bagong pangalan sa panahon na siya ay nagkatawang tao. Unang pagkatawang tao ay tinatawag siyang Jesus. Yeah. Jesus. Ngayon, may bagong pangalan si Jesus. Gaya na nakasaad sa Biblia. Na Isaiah chapter 62 verse 2, tatawagin siya sa bagong pangalan. Na si Allah mismo ang nagsasabi sa bagong pangalan. Pagdating naman dito sa Pahayag chapter 3 verse 12, sa panahon na si Allah ay nag-exist o nagkatawang tao na naging si Jesus,
si Jesus mismo ang nagsabi na mayroon siyang bagong pangalan. So ang bagong pangalan niya, sabi ni Jesus sa Pahayag chapter 3 verse 12, hindi nakasulat sa papel o sa bato, kundi sa taong pinagkalooban. So ang bagong pangalan ni Allah, ang bagong pangalan ni Jesus ay si Santo Papa Paulino Ungkoy. Ito po ay katuparan sa nakasulat na si Allah nung nag-exist o nagkatawang tao ay siya ay tatawaging Jesus o Emmanuel. Yun po ay katuparan sa Biblia. At siya po ay si Jesus ay magkaroon ng bagong pangalan na yun po ay si Paulino Ungkoy, Santo Papa Paulino Ungkoy. Kaya siya ang naging katuparan sa nakasulat sa Biblia. So, ang Quran, na banal na Quran ay nagsasalita o nagsasabi sa pangalan ng Diyos na yun po ay si Allah. Na yun ang tinutukoy sa lumang tipan sa Biblia na ang Diyos na Ama. Si Allah. Si Allah yun. Nung nagkatawang tao si Allah, siya ay tatawaging Jesus o Emmanuel. Na sinasabi, ay sumasa atin ang Diyos. Si Jesus, ang kahulugan, ay manliligtas sa kanyang bayan. Si Allah ay nakipag-usap kay Propetang Isaiah na mayroon siyang bagong pangalan. Sa Pahayag chapter 3, verse 12, si Jesus mismo nagsasabi mayroon siyang bagong pangalan. Santo Papa Paulino Ungkoy. So, mga kaibigan, mga uri ng mga iglesia, tandaan po ninyo, si Allah ay mababasa sa banal na Quran na siyang hindi mababasa sa lumang tipan. Si Allah ay mababasa sa banal na Quran na nagpapatunay na yun ay pangalan ng Diyos dito sa lumang tipan. Si Allah, siyang katuparan sa nakasulat sa Biblia na nagkatawang tao na siya ay tatawaging Jesus o Emmanuel. So, ibig sabihin, si Allah ay nagkatawang tao ay tatawagin siyang Jesus o Emmanuel. Na ibig sabihin, Jesus ay manliligtas sa kanyang bayan. At ang ibig sabihin sa Emmanuel ay ang Diyos ay sumasa atin. Gaya sa nakasulat sa Biblia at saka sa banal na Quran. Ngayon, ang bagong pangalan ni Jesus ay si Santo Papa Paulino Ungkoy. Saan mababasa? Yun po ay mababasa doon sa mga taong pinagkalooban. Dahil gaya na nakasulat sa Pahayag chapter 3 verse 12 ay isusulat ko sa kanya. So pag sinasabing kanya, tao ang tinutukoy. Hindi po bagay, hindi po papel, hindi po bato ang susulatan, kundi doon sa mga taong pagkalooban. Kaya, yun po ang idaragdag ko sa inyong kaalaman na ang bagong pangalan ni Jesus ay Santo Papa Paulino Ungkoy. Sa mga nais pang matuto at magkaroon ng kaalaman, makinig po kayo sa lahat na revelasyon ng Espiritu sa bawat isa. Kaya, yun po idagdag ko sa inyo. Nung nag-exist si Allah, siya ay tatawaging Jesus o Emmanuel. At si Jesus ay siya yung noon, siya yung kapanahonan ni Allah. Pero nung nagkatawang tao si Allah, yun ay tatawaging Jesus. At si Jesus ay may bagong pangalan, yun ay si Santo Papa Paulino Ungkoy. Siyang katuparan sa banal na Quran at siyang katuparan sa banal na kasulatan na Biblia. Yun po ang aking maibahagi sa inyo sa oras na ito.